Hi mga be, for today's video, unbox natin tong Infinix Smart 7 na nabili ko sa Shopee. And ayan, ito yung specs niya nasa likod. Pansamantala lang muna. And ayan, unbox na natin siya. Syempre, pagbukas mo, una mo makikita yung CP. And ayan yung look niya. Tabi muna natin. And ito yung customer service card. Ayan. Tabi muna natin uli. And ito yung pagbukas mo sa pangalawa. And ito yung cable. And 10 watts siya. Charger niya, ayan, 10 watts. Micro USB nga pala to mga be. So, ayan, tabi muna natin. And ito yung next. Ayan. Ito yung next, pin ejector o panundot. Tinutusok mo para mabuksan yung SIM card mo. So, ayan yung warranty card. Ayan. Next naman is yung hard case niya. Libre niyang case. And matigas siya. And walang protector yung gilid niya. So, ayan, tabi na muna natin. Dikpit-dikpit, ganyan. And ito na yung cellphone. Yan. Ang ganda. Kulay white yung in-order ko kasi wala na akong white na phone dahil nasa kapatid ko na yung Redmi Note 10S ko. So, ayan. In-order ko. And meron na siyang back film and tempered glass kasi nilagyan ko na siya. So, try naman natin ikabit yung case kung bagay ba siya sa ating phone. Ayan ang libre ng Infinix. So, pag mga budget phone nila, ganyan talaga yung binibigay nila. Pero at least, di ba meron? So, open up na natin. Ayan, antay-antay muna tayo. So, habang nag-aantay, liligpit lang muna natin to. Ang display pala na ito mga B is 6.6 HD sunlight display and meron siyang 5000 mAh battery. Supported na rin to ng 2.4 GHz Wi-Fi and 5 GHz Wi-Fi. And syempre hindi ito supported sa data ng 5G, so 4G lang to. Na-set up ko na rin pala to mga B and na-downloadan ko na rin ng mga apps. So ayan. And meron na rin siyang password, so maglalagay lang ang password ko. So, ayun, nalagay ko na yung password ko. Ang ganda ng display, di ba mga be? 720p lang yan mga be. And hindi siya halatang 720p. Biruin mo, sa halagang 2.5, di ba? Meron ka ng ganitong cellphone. So, ano pang hinihintay mo? Kung pangregalo lang naman sa mga bata, pwede na to. O kaya sa tatay natin na text-text lang or call, ganyan. Pwede na talaga. Sa left side mga video nakalagay yung SIM card tray. Back cam is 13M. Yung isa wala dyan and flashlight. Sa right side is volume rocker and power button. Sa baba naman is yung speaker, charging port, and audio jack. Pagpasensya nyo din pala mga BND kasi ako magaling mag-review and tinatry ko naman yung best ko. So, itatry ko na yung fingerprint scanner. And hindi niya maano pala yung fingerprint ko dyan kasi hindi ko pala nalinis yung fingerprint scanner. Pero mabilis naman siya. May delay siya ng 1 second. Pero okay naman din. Mabilis na rin para sa presyo niya. Grabe na talaga Infinix phone ngayon, no? Kaya hindi ako magtataka kung bakit number 1 sila eh. Yung Infinix Note 8 ko hanggang ngayon maayos pa rin, smooth pa rin gamit ng bunso kong kapatid. And itong Infinix Note 35G is mabilis naman lalo na sa games, lalo pag naka-wifi. Hindi ko alam kung bakit ganun yung data, siguro masyadong malayo yung connection ng 5G sa amin dito. Pero madalas mabilis siya kasi may time na mabagal yung signal. So ito nga pala yung mga specs niya, sa yung mga hindi ko nabanggit. Processor niya is Helio A22, Android 12 na rin. Meron siyang 5MP front camera and 13MP dual rear camera, 4GB and 64GB ROM. Meron na rin siyang fingerprint scanner and face unlock, 5000 mAh battery and 10 watts charger. Papakita ko lang sa inyo yung mga ibang bago sa phone and meron siyang schedule dark mode. Yun yung pinakang gusto ko, lalo na kapag gabi hindi na ako nagpipindot, kusa na lang siyang magpapalit sa dark mode into light mode, ganyan. Dati sa AMOLED lang meron ito, ngayon kahit hindi AMOLED meron na din ganyan. Ito yung pinaka-favorite ko sa Samsung M22 ko eh. So, I'm happy na meron na rin siyang ganito kahit hindi siya AMOLED. Nasabi ko na bang IPS LCD to? Basta ayun, sinabi ko na ngayon. And meron siyang 500 nits brightness. Hindi siya gaanong kita sa araw pero masasabi kong pwede na rin. Huwag mo nga lang siya itututok talaga sa mismong sikat ng araw. Syempre di mo na makikita yung display nun. Meron din pala siyang para sa lock screen. Ayan, yung maglalagay ka ng text. Ayan. Kunwari, pangalan, o kaya sabihin mo dyan, hi, ako nga pala si Marites, gano'n, mga example na gano'n. So, kayo na bahala kung anong gusto nyo ilagay. Pwedeng pangalan nyo, or pwedeng pangalan ng mister nyo, or anak nyo. Pwede rin ni crush, diba? Uy, merong crush yan. Hindi ako ikaw Loyal ako. So, dito sa special function, meron siyang MEM Fusion, na yan pinauso ng Infinix and Tecno phones.
Re-restart mo nga lang siya kapag nakapili ka na. Dadagdag na gig, ganyan. So, meron din akong favorite dito sa action and gesture. Yung tapping way, katulad sa Samsung, ganyan. Hindi mo na kailangang pinutin yung power button. Yan, double click lang sa home screen, tapos ayan, magbubukas na siya. Pansin ko lang kapag nagre-record ako, ganyan, may umiilaw doon sa taas. Pero kapag di ako naka-record, wala namang ganyan. Di ko alam kung para saan yan. Kung alam nyo, paki-comment naman sa baba. Yung bezel pala nito is tama lang para sa akin. So, ayan, papakita ko sa inyo yung mga, meron siya, yung mga screen record, ganyan, dark mode, flashlight, rotate skin. Sa price niya, masasabi kong sulit na talaga. Biruin mo, ang dami mong pwedeng pagpipilian dyan. Binili ko lang naman to para talaga, pag aalis ako, may gagamitin ako hindi kagandang phone. Baka bigla kasi mahablot yung CP ko. In the end, napunta sa partner ko kasi nanakawan kami ng dalawang cellphone. Hindi ko na sabihin kung anong nangyari. Basta ayan, tingnan nyo na lang yung cellphone kung gaano kaganda yung display. Hindi talaga halatang 720p lang talaga siya. Yan, masasabi kong parang nasa 1080p siya. Kwera na lang kung talagang tututukan mo yung mata mo dyan sa display. Talagang makikita mo na 720p siya. So, sa camera na pala tayo mga B. And hindi na ako magpipilm sa labas kasi dahil gabi na. Gabi kasi ako nag-film mga B. And ito yung example ng picture niya sa low lighting. Ayan, masasabi kong sobrang ganda dahil kitang-kita yung mga tigyawat ko dyan. So, ayan. Ito naman yung with lighting siya. Yung lamp ko. Ayan, kitang-kita talaga yung tigyawat ko dyan. Konti lang tigyawat ko. Yung marks lang ba? Ganun. Para sa akin, maganda na yung camera. Both front and back. Tandaan, entry level lang to kaya huwag masyadong maangal. If you want na magandang camera talaga, kailangan mo talaga magdagdag ng budget para dyan. Siguro mga nasa 6K pataas ay may mga magaganda ng camera dyan. Malinaw, smooth, ganyan. Meron din pala siyang ganyan, no? Parang magkakaroon ka ng mga filter, ganyan. Hindi ko naman madalas nagagamit, pero siguro kung mahilig ka sa ganyan, bagay to sa'yo. Alam ko lahat na Infinix meron ganito talaga. Pati rin siguro sa Tecno. Mamaya titignan ko. Sa Tecno po, battery ko. Sa video, meron lang siyang 1080p 30fps and 720p 30fps. Pwede na siya kung normal video lang, pero kung vlogging, hindi pwede kasi maalog siya. Kailangan pa siyang edit sa video editor para ma-stabilize yung video mo. Malakas din nga pala yung flashlight nitong Infinix, kaya talagang pang picture ka o magbibideo, maliwanag talaga siya. Kung ayaw mo ng white, meron naman siyang polar black, coastal green, peacock blue. 3D textured and antibacterial design yung likod, kaya hindi talaga siya agad madudumihan, pero I suggest na maglagay na rin kayong back film. Iyan yung mga icons niya, o diba hindi halatang 720p. Ang ganda talaga ng display, para na siyang AMOLED. For me lang ha, huwag kang etchos dyan. Siguro mga be, kung gamer ka, hindi to para sa'yo, pero kung ML lang naman, pwede na siya kasi natry ko na siya nung nag-ML ako, pwede na rin siya. And kung magti-TikTok ka lang naman, and hindi siya pwede sa ganun. Kasi na-try ko na mag-TikTok and talaga naglalaglag talaga siya. Delay yung niya, yung video niya. Kunwari pa mag-video ako, ganun. Nagde-delay talaga siya. Nahuli yung video. Nainis nga ako nung nag-TikTok ako. For me, maganda to sa mga hindi mahilig sa mga games like kids, na ML lang naman, ganun. Sa mga classic na games, pwede na to. Smooth naman siya pag ganun lang. Pero kung talaga mga Genshin Impact, or whatever, ganun, hindi siya pwede. Lalo na kung ikaw yung tipo ng taong gusto mo smooth talaga yung gameplay mo. Sa battery settings, meron siyang mga ganyan. Charging complete tone talaga yung pinaka gusto ko dito. Kasi kapag mag full charge na siya, magtutunog siya. Pero dito, mahina lang yung tunog niya kumpara sa Tecno po battery ko. Kaya paminsan di ko marinig kung full charge na. Para sa akin, matagal na tong malowbat. Dahil na siguro sa 720p display, kaya siguro mas matagal siyang malowbat. And kapag chinarge mo siya, ayan, meron siyang umiilaw-ilaw dyan sa taas. Maganda to kasi malalaman mo kung naka-charge ba or hindi. O, diba, 99% talatang kaka-charge lang eh. Medyo matagal siya mag-charge, depende siguro kung ilang percent mo siya i-charge. Pag lowbat na lowbat, mga 3 hours, ganyan. So far, sa mga nagamit kong Infinix phone, masasabi kong sulit na sulit. Lalo na kung low budget ka, nagtitipid ka talaga. Ba't kailangan mong magregalo or bumili ng sarili mong cellphone? So ito nga pala yung bago kong bili or regalo sa akin ng aking partner, yung Infinix Note 35G. So yun, kinukumpara ko lang yung camera nila dyan. Maganda kasi. So far, nakakatanggap naman ako ng update dito sa Infinix Smart 7. Nung unang pag-open ko dito, naka-encounter ako ng lag. Pero after nun, wala na. Hindi lang talaga siya para mag-TikTok ka, ganyan.
So, ito nga pala yung Tecno battery ko na isa, yung halos 7 inches na display, 6.95. Tas yung Infinix Note 30 5G ko is 6.78 inches. Tapos ito naman, 6.6 inches. Kinukumpara ko yung laki nila dyan, pero mas comfortable hawakan para sa akin yung Infinix Note 30 5G. Pero lahat yan, bet na bet ko, lalo na yung Tecno battery, matagal malowbat kasi may 7,000 mAh battery siya. At malaki yung display, maganda pang manood ng movie. Sa paggamit ko ng Infinix Smart 7, masasabi ko talagang sulit na. Nabili ko lang ito sa halagang 2,600 plus. Hindi ko na maalala, basta ayun. I think mag-Infinix phone muna ako sa susunod kong bibilin. Basta yun lang muna for today's video. At least nabigyan ko kayo ng review. So I hope na gusto niyo itong video ko. Please like and subscribe!